Magandang umaga po. Ito naman pinangako ko yung kasunod na live. Patungkol naman ito kay Attorney Lorna Caponan na pasensya na nagsasabi ka ng mali-mali para ano, mini-mislead mo po yung tao, Attorney Lorna Caponan. Ang katotohanan nito una sinabi mo na bawal ang motion to dismiss. Pero bago ang lahat yan ay nais ko muna i-remind ang aking mga listeners na manonood nito, makikinig, na please bigyan niyo ako ng tulong ninyo, contribution ninyo, kung okay lang sa inyo. Bibigyan niyo ko ng tulong, padala niyo ko sa mga wallets ko, sa GCash, sa Paymaya, sa Palawan Pay, sa GoTime, at saka sa aking bank account numbers kung okay lang po sa inyo, na para pambayad po sa tinatawag na filing fee na ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal, na ang babayaran ko rin para ipasampa ang kaso laban kay Tulfo ay ang 50,000 na filing fee at 10,000 na deposit fee. So, if you don't mind, kung gusto niyo tumulong, ay meron na po nagbigay ng tulong, no? At pasalamat po ako sa cellphone number ending number 351. Nagbigay po siya ng 5,000. So, sa cellphone number na ending 346 ay nabigyan ng 2,000. Na sa cellphone number na 5052 nabigyan ng 10,000. So, meron na tayo na kahapon ay 16, ngayon 17, may 31 na tayo. So, malapit-lapit na. Pagdagdagan niyo po. Marami din po nabigay, 100 pesos, 50 pesos, 150 pesos, 200 pesos sa GCash ko. Maraming salamat po. At ito po ay para sa bayan. Nais ko pong, ang objective ko ay magdesisyon ang House of Representatives, Senate Electoral Tribunal. Hiwalay po yan sa COMELEC. At dito naman makakaasa tayo na totoo yung desisyon dahil may nakaupo dyan na justice. 3 justice galing sa Supreme Court. At sila ang magle-lecture dyan sa mga kasama mga senador na magja-judge sa Senate Electoral Tribunal. So, 6 ang kukunin sa Senate na mga senador na walang kaso at 3 ang kukunin sa Supreme Court. So, may bigat yung 3 Supreme Court Justice na magsasabi kung ano ba dapat ang desisyon, kung tanggal ba dapat si Erwin Tulfo o hindi. At kung matanggal na siya, hindi na rin magiging 23 senators na lang at hindi na siya mapapalitan unless kung magkaroon ng special election para pampalit sa kanya. So, ang ating tuturukuyin, tatalakay ngayon po ay patungkol po kay Attorney Lorna Pataho Caponan. Bago ko sasabihin ko anong tatackle natin sa kanya ay ganito. Siya po ay batikan o veteranang abogado. Ang record niya po nito ay maraming mga hinawakang kaso yan sa mga namang kliyente niya ay mga hindi kaaya-aya ng kliyente. Ang kasama sa di kaya ng kliyente niya ay si, of all people, si Janet Lim Napoles. Si Janet Lim Napoles na ilang beses na na-convict sa kasong pandarambong. At eventually, binitawan din ni Lorna Caponan si Janet Napoles. Pero ang masakit na, oy, magandang umaga kapatid, bibigyan kita ng pang-allowance mo ngayong araw. At si Lorna Caponan, nung abogado sa ni Janet Napoles, kinasuhan niya ako ng libel sa pag-vlog ko laban sa kay Napoles. Kasi ako nang isa naka-discover scoop ko yun istorya nung nakita ko ang mga bahay, mga pagpasyal sa mga kay Justin Timberlake ni Jenny Napoles, na anak ni Janet Napoles. Nakita ko po yun sa kanyang Tumblr account. So, nilabas ko, grabe siya kumabuhay. May condominium sa mamahaling area ng United States of America, sa New York. So, yun po ang aking nag-trigger po yan. At pagkatapos ko na ilabas yon, kapatid na Nenen at kapatid na Nunoy, ay yun po ang dahilan kung bakit na-trigger ang rally na walang politiko, walang partido na involved.
yung kauna-unahan at kaisa-isang rally na nangyari sa Quirino Grandstand, milyon-milyon ang dumalo. Ako po yun ang nag-udyok doon dahil sa aking scoop na discovery. At nag-rally kasama, pumunta rin si dating Chief Justice Renato Corona at sumigaw din laban sa pandarambong sa mga laban sa mga pork barrel. Yun ang laban. Tapos nagsampa rin si Gripor Belica ng kanyang kaso na isa na ng standard laban sa mga PIDAF. So yan po ang nangyari. Yung akong dahil sa aking vlogspot, umabot po mahigit 1,000,000 po ang nakabasa ng aking vlogspot. Noon hindi pa ako nagla-livestream kundi sulat lang ako. Kasi that time kaalis ko lang, abogado na rin ako, kaalis ko lang sa pagiging editor sa Kabayan at editor sa People's Right. So anyway, that is the history of Lorna Kapunan insofar as me is concerned. Kinasuhan niya rin ako ng disbarment. At ang decision ng Integrated Bar of the Philippines sa disbarment case ni Lorna Kapunan na sinampa ni Janet Napoles na sinampa ni Lorna Kapunan ay una sinuspindi ako ng 2 taon. Pero inapila ko sa Board of Governors at yung pumalit na mga Board of Governors pagkasunod na election sa Integrated Bar of the Philippines ay inabsuelto nila ako. Kaya ganun po si Lorna Kapunan. Do not believe in her. I'm sorry, Ma'am Lorna Kapunan, but I don't believe in your integrity insofar as handling clients is concerned. You are accepting clients who are clearly guilty, but you are accepting them, and you even allowed yourself to be tools of injustice that you filed the case for disbarment and libel against me. Okay, pero nanalo na ako doon. Ang libel, binasura na rin ng Office of the City Prosecutor ng Taguig. So ito ngayon, ang pag-usapan natin kung ano bang sinabi ni Lorna Kapunan. Pero bago yan, nais kong hingiin ulit ang inyong mga tulong. Magsasampa na po ako within the week or within 10 days ng petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo na kailangan hindi siya maging senador ng bayan dahil po siya ay holder ng American passport at naging sundalo ng Amerika. Lumaban pa nga siya sa Iraq War noong 1991. So payag ba kayo isang Amerikano maging senador? Yan po ang aking pakay dyan. At huwag kayo mag-alala, kahit natalo ako sa COMELEC, naniniwala naman ako mananalo ako sa Senate Electoral Tribunal kasi may 3 Justice sa Supreme Court ang uupo dyan. So, yan lamang po at yan pong aking mga wallet. Ang wallet ko may GoTime, may Palawan Pay, may Maya, may GCash at ang aking bank accounts. At nagpasalamat pala ako, no? May bumigay na, may nagbigay. Tapos, pero bago ang lahat, nais ko muna bigyan ng pagpugay na nang pumunta ako ng Social Security Systems Office ay marami nakatingin sa akin, marami pala nakakilala sa akin, pero may isa sa doon na naglakas loob na makipag-selfie at group at na video at saka litrato sa akin, kaya ipalabas ko muna siya. At ito po ang kanyang sinabi. Dali lang. Okay, ito po siya. I-play ko po Pakinggan nyo lang ito. Okay, nakita nyo yan? Ayan po, nakita ko siya sa SSS nung pumunta ko sa SSS. Ito patugtog ko lang yung parang selfie video namin. Nice meeting you, Cecilio Oliva. This is Toto Kausig, Tirador. Nice meeting you, Cecilio Oliva. This is Toto Kausig, Tirador. So, yan, nice meeting you, Cecilio Oliva. Nagkita kami sa Tirador. no, sa nice meeting you, Cecilio Oliva. This is Toto Kausig, Tirador. So ito pang ibang litrato namin, ipakita ko lang. Ito po. Yan po pinicturean kami ng asawa ko na si Au.
Yan, pinicturean kami doon sa opisina ng SSS. So, ito pag iba. Yan, iba. Okay. Okay, good morning, Mr. Cecilio Oliva. Kung saan ka man, good morning. So, yan po, pag pinakita ko lang, tapos pag lumabas ako, ugaliin ko na, may yung iba na kinuha ko, marami kasing nagpa-picture sa akin, ilalabas ko rin. So, maraming salamat no, sa inyo. Kukunin na natin. O, dito na tayo. Pakinggan natin ang sinabi po ni Lorna Kapunan. Rights Advocate. Makakapili po natin yan sa ating pong programa, si Attorney Lorna Kapunan. Makakapili po natin via Zoom. Attorney, magandang gabi po. Tony and Casey po ito. Attorney Lorna, magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Carmina and Tony, Kaya po. and to all your viewers and listeners. Thank you po. Attorney, kailan po ba kayo kinausap ng House Prosecution Team? Marami po kaming mga lawyers, legal experts, kinukonsulta pag ang issue ay either very legal or technical. And that's what happened dito sa answer ad cautelam na wala namang substantive arguments, puro legal and technical arguments. No? Which practicing lawyers like me are very ready to see where the flaws are. Kasi maraming misleading statements yung articles, yung answer ad cautelam na hindi naman talaga answer ad cautelam, motion to dismiss yun, which is a prohibited pleading incidentally in impeachment proceedings. So you cannot file a motion to dismiss when you are just being asked to answer to the articles of impeachment. Yes, because under the Senate rules on impeachment, a motion to dismiss is a prohibited pleading. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-file ng motion to dismiss. Sure. So, ang ginawa ng defense ng VP Sara is, they call it an answer ad cautelam. Ad cautelam means with caution. Because ayaw nila mag-submit sa jurisdiction ng impeachment court. So, dapat, pero ang laman nun, puro grounds for dismissal. Yeah. And that's not acceptable dapat, no? So it's not acceptable. Pati yung prayer nila, gusto nila mag-hearing on the affirmative defenses, no? Iba yun, no? Wala naman sa Senate rules on impeachment. So, anyway, sinasabi lang ni Attorney Lorna Kapunan na bawal daw motion to dismiss. Tapos inamin naman niya na hindi naman motion to dismiss ang sagot ni Sara Duterte, kundi answer ad cautelam. Ang ad cautelam ay ginagamit namin na pangbabala. Nilagay, kuminsan nilalagay namin kung maraming babala, ex abundante ad cautelam. Answer na ang babala ay, ano ba ang babala sa kasong ito? Binababala ng mga abogado ni Sara, ng mga batak na abogado ng Fortune Narvasa Salazar office. Kasi si Salazar dyan naging professor ko yan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Binababala nila na hindi nila tinatanggap ang authority ng, may reservasyon sila sa authority ng Senate Impeachment Court. Bakit po? Kasi ang sinasite nila, paano natin sabihin na mayroong impeachment na reklamo laban kay Sara kung may utos naman ang Senate Impeachment Court na binalik sa House of Representatives. Pero ang ginawa kasi ng Senate Electoral Impeachment Court ay binalik muna ang kopya, pero may nagpaiwan ng kopya na isa na binigay naman kay Sara Duterte at para sagutin naman ni Sara Duterte in the meantime. At kinlaro ng Senate Impeachment Court na hindi nila dinidismiss ang kaso. Bagkus, nire-require nila ang House Impeachment Prosecutors o House of Representatives na klaruhin nila na kung ise-certify nila kung na hindi sila lumabag sa one impeachment rule na nagre-require sa ating batas sa Constitution na isang impeachment lamang ang pwedeng isampa laban sa kanino man na impeachable officer
sa loob ng isang taon. Ito naman ay dulot ng motion to dismiss ni Bato nang hindi pa sila naging impeachment court. Nung senador pa lang sila, tapos nagsuot sila ng robe, they converted themselves into an impeachment court at kiniri over yung motion ni Bato as a senator. At kiniri over doon. Tapos nag-bat in si Bongo, sabi niya mukhang hindi naman maganda, although naniniwala ako sa yung katwiran na Senator Bato na may 3 pang impeachment na reklamo na ginawa sila bago itong pang-4 na sinampa nila dito. Pero mukhang hindi naman tama na i-dismiss natin kaagad. Tapos pumasok naman si Senator Alan Peter Cayetano na nagpakita ng kanyang pagka-genius. Nagkaroon siya ng genius idea na ibalik na lang natin, hingian natin sila ng sertifikasyon kung naglabag ba sila sa impeachment o hindi. At ipapaliwanag natin sila kung anong ginawa nila doon sa 3 naunang impeachment na reklamo na sinampa. So, at karugtong niyan, at ni-require pa sila yung bagong kongreso na magbigay ng kanilang pagpapahayag kung tinatanggap pa ba nila yung impeachment na reklamo given the fact na yung bagong House of Representatives ay mga bagong halal na mga House of Representatives. Kung aariin ba nila yung sinampa nung nakaraang House of Representatives, yon ang nirequire sa kanila. At yan pa ang hindi nila na nag-comply ng House of Representatives, pero na-comply na nila yung nauna nag-certify sila na isang impeachment court. Pero yung kanilang compliance na ginawa nila, sinumiti nila maliban sa nagbigay sila ng manifestasyon ad cautelam din, ay nagbigay sila ng kopya sa kanilang reply sa sagot ni Sara. So in other words, nais ko lang iklaro, nag-umpisa na po ang trial noong pinasagot nung nagsuot na ng robe ang mga senador bilang impeachment judges. Tapos nung pinasagot nila, binalik nila sa House, nag-umpisa na po trial. At pinasagot ni Sara, nag-umpisa naman ang trial. So pag sumagot ni Sara, tuloy-tuloy po ang trial. Kasama sa trial ang pagsagot. At nung nag-reply sa sagot ni Sara yung House of Representatives, kasama po yan sa trial. In other words, hindi nyo pwedeng sabihin na walang trial. Nag-trial na po. Okay? So magandang umaga, Manang Bing Diboke. Yung mga mga kapitbahay ko dun sa kung saan ako lumaki at pinanganak. So kapatid ko, Dennis Causing, wow, artista ka na, Brad. Si Nen Causing, no? Good morning. So si Vicente Ferrer, maayong agan man Vicente Ferrer. Sabi niya, pabayaan mo ng takbo ng impeachment, hindi ka naman kinuha ng consultant ng mga Duterte. Marami na nagalit sa iyo. Ay, wala pa ko pakialam kahit maraming magalit sa akin, Vicente Ferrer. Ang sa akin lang ay ipakita ko kung ano ang tama. Kinukontra ko ang mga mali, kagaya ng ginagawa ng ibang luminary ko, no? Kagaya nito si Atty. Lorna Capulan. Mali po siya sa pagsasabi na bawal ang motion to dismiss. Bagkus, kasama yan ang motion to dismiss sa kapangyarihan ng isang judge. Kasi magkakaroon na sila ngayon ng hearing, na first trial hearing nila ay pakinggan nila kung mayroon bang katuturan, ibabasura na lang ba o hindi, sapagkat ay ito ay pang-4 na impeachment court naman. Ang isa pang kasama sa gagawin nila sa trial na ito ay magdidebate muna at magbubuto-butuhan ang mga senador patungkol sa kung tatanggapin nila o hindi ang impeachment sapagkat bagong senador na sila. At kung ako tanungin mo kung anong mga kanilang katwiran, dito po ang ito pinakamalakas na argumento para sabihin mo na wala ng kapangyarihan ang bagong senado para lumitis at humatol sa kasong impeachment. At wala na rin kapangyarihan ang mga bagong membro ng House of Representatives kasi mga bagong halal sila. Bakit? Ito po yung sagot. Nais kung maipasok sa isipan niyo po, ang pinakaunang karapatang pantao na nakikita sa Article 3 ng ating Constitution ay nagsasabi po na ang walang sinuman ang matatanggalan ng buhay, kalayaan at kayamanan
kung walang batas o walang proseso ng batas o walang sinuman ang mapagkaitan ng pagpatas na pagtingin ng batas. Ganon po ang sinasabi. Sa English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Equal dapat pagprotekta ng batas sa atin. Ngayon, ibig sabihin, bago ka i-sentensyan sa death penalty o papatayin dahil sa heinous crime, dapat may batas na nagsasabi na ang parusa ay kamatayan. May parusa ba sa kamatayan? May batas ba tayo? Sa ngayon, wala po tayong batas na nagsasabi na parusa ng kamatayan ang sinumang nang-rape at nagpumatay ng ni-rape. So, hanggang kulong lamang. Pagdating naman sa impeachment, mayroon bang batas ipinasa na ang House of Representatives na bagong halal ay pwede mag-prosecute? Wala. Kaya hindi mo pwedeng itawid ang impeachment na nakaraan ng 19th Congress. Pangalawa, sa Senado, mayroon bang batas na sasabi na ang bagong Senado ay pwedeng lumitis at humatol kay Sara Duterte? Ang sagot, wala. So kung wala, hindi pwede na ililitisin at hatulan ng bagong Senado. Kaya yan ang unang asikasuhin ng ating Senado. Okay? Hanggang dyan lang ang aking kwan. Basta isang klaro, mali po yung sinasabi ni Lorna Capunan kasi hindi po yan motion to dismiss yung answer ni Sara Duterte, kundi answer yun. At nasa batas po natin, kahit sa ang korte, kasama ng impeachment court, kung mayroon kang rason para i-dismiss ang kaso, ilagay mo sa iyong answer. Kaya nilagay nila sa kanilang answer. Pangalawang mali ni Lorna Capunan at saka ng iba, pati si Panfilo Lacson, ay yung hingiin ni Sara sa kanyang prayer na magkaroon ng pagdidinig kung i-dismiss mo o hindi. Karapatan po, kasama po sa trial yan. Ang isa pa, bawal din sabihin ni Lorna Capunan na hindi sinagot ng punto por punto ni Sara ang mga akusasyon laban sa kanya. Bakit? Kasi po parang criminal case na rin itong impeachment. Bakit? Sa criminal case, di ba, narinig nyo lagi, you have the right to remain silent. Pwede yung si Sara hindi na sumagot doon. She has the right to remain silent. And any word that she or he may uttered may be used against her. Kaya mas mabuti pa, huwag ka na sumagot. Ang ginawa lang ni Sara, she denied everything. That's sufficient. Yung sinasabi ni Attorney Lorna Capunan na dapat sagutin ay pwede yon at iyan ang batas kung ang kaso ay civil case na ang pinag-usapan ay pera-pera. Pero hindi naman ito civil case. Ito ay parang criminal case. Kasi nga, impeachment, pero binabase crimes. Crimes against humanity. Pwede yan kasama crimes against humanity. Tapos, other high crimes. Yung bribery, treason, mga crime lahat yan. Plunder. Tapos, ang hindi lang dyan crime, yung betrayal of public trust. Tapos, yung culpable violation of the Constitution, yan ang hindi crime dyan. So, yung iba, crime. So, because it is by nature a crime and a part of the proceeding that is not totally a court, but a political exercise, kasi mga politiko yan, walang sinuman ang pwede mag-inhibit. Bawal po ang inhibition sa mga Senado na judges. Bakit? Kasi pag mag-inhibit, counted in favor of the accused na yan. Kasi ang kailangan lamang para mag-guilty ang isang akusado sa impeachment ay ang boto ng 16 katao. So kung mag-inhibit ang 10, wala na. Ang matitira na lang is 14. Hindi na, wala nang chance makonvict si Sara. Di ba? So, sabihin, it's useless and pointless for any lawyer and justice to call, for any senator to call their colleagues or the senators for them to inhibit. Kasi hindi kailangan ng pabor kay Sara na bumuto pabor kay Sara. Kailangan lang nila mag-inhibit or mag-abstain, hindi buboto. At kung siya mang hindi buboto, panalo na si Sara. Ganun lamang po kasimple. Kaya I don't see the logic among the persons who call themselves as luminaries. I saw logic
is being thrown out of their windows. Yan ang problema po sa kanila. At magandang umaga po. Mas maraming tama ginawa ang Duterte para sa bayan kaysa 80%, sabi ni Seductive 888. Si Mona Turnbull. Hi, Dr. Toto, have been transferred through. Yeah, ikaw at sige, salamat po. That is 20 pounds. Salamat po muna. At tapos sa Bergie Pequino, Lagalaga Bongasius Opre. Di ba yan si Kapunan ng abogado ni na polis laban sa iyo? O tinalo ko si Lorna Kapunan. Kaya Atty. Lorna Kapunan, huwag ka magmayabang, tinalo na nga kita eh. Acquitted ako sa tinapo ng Office of the City Prosecutor ng Taguig yung libel mo sinampa sa akin. At saka yung disbarment sinampa sa akin, binasura ng Supreme Court. Sabi ni Vicente Ferrer, masuspitsahan kapang scammer niya. Ay, di ba? Wala akong pakialam kung magsuspitsa sila sa akon, Vicente. Basta ka ako tutuod, ano yung ako hinahambal. Tinutuod ko ang aking sinasabi. Mona Turnbull, hope it could help you. Salamat po. Mona Turnbull, di naman sa pilitan yan kung sino lang ang may gusto. Vicente Ferrer, judge, not so that you share. Okay lang yan. In your own case, kung magbigay ka, Vicente, okay lang. Pero kung hindi ka magbigay, mas okay pa rin. Ano niya sa gila? Vicente Ferrer, marunong ka pa kay tirador. Komento na lang. Lalento rin nuevo. Dr. Kasing, we are educated about the law and we highly appreciate your wisdom. Mabuhay po. Salamat po. Kay Tano Caldero, genius? Yes, genius siya. May Caldero ka lang na genius. Father Rod, wala naman alam niyan si Kapunan. Kaya nga, kapan. Vicente Ferrer, I thought trial begins with the formal proceeding. No, hindi. Ang trial po nagsimula sa pag-submit ng reklamo. Pagtapos ang pagsagot. Kasama po yun sa trial. Bergie Piquero, Kapunan, Senior Dilemma. Vicente Ferrer, paano mo ma-appreciate ang Section 1, Article 3 ng Konstitusyon walang formal trial? Ay, you do not know what you are talking about, Sir Vicente. Pasensya na po. Dapat hindi ka kasuhan kung ipatupad mong Section 1, Article 3. Kasi bago kakasuhan ng Department of Justice sa kasong krimen, dapat nag-conduct mo na sila ng preliminary investigation. Okay? Kasi ang pagsampa ng kaso pa lang, meron ka ng deprive of liberty ka na kasi magpapiansa ka ng kaso dahil meron ka ng warrant of arrest. Okay? Mr. Vicente, maraming salamat po sa lahat.